Samantala, ang mga tanong po sa batas, bibigyan niya ng kasagutan yan. Narito na ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Happy Friday! Good morning din sa'yo, Maris, at happy Friday sa lahat ng nanonood. In any case, trending na naman ang videong papanoorin natin. Nahuli kamang pananakit ng isang rider sa sumita sa kanyang traffic enforcer sa Alabang, Muntinlupa. Sunod-sunod na suntok at sipang inabot ng enforcer. Anya, inaalalayan niyang makatawid sana ng kalsada ang mga estudyante nang makita ang humaharurot na rider. Hindi raw huminto ang suspect kaya hinarang ng kapwa niyang enforcer. Nang tikitan, doon na raw nagsimulang magalit at manakit ang sinitang rider. Paliwanag niya, nagmamadali siyang umuwi sa Quezon City at nagkataong mainit daw ang ulo niya. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dyan? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, nakakainit ng ulo tong mga maiinitin ng ulo sa kalsada. Nasitan na nga dahil sa traffic violation, nangarate pa. Ano nga ang pwedeng kaso sa ganitong klaseng sitwasyon? Naku, yan talagang init ng ulo. Wala talagang mabuting nagagawa yan. Road rage, naku, pagsisisihan nyo lang yan. Lalo na kung person in authority ang kalaban ninyo. Masama na nga na makikipag-away kayo sa kapwa motorista o sa mga rider na motorsiklo na palagi niyong tinatawag ng mga kamote rider. Pero kung ang traffic enforcer ang kakaratihin ninyo, well, teka muna. Sa ilalim kasi ng Revised Penal Code, kung ang isang person in authority or agent ang inyong aawayin at hindi basta-basta pagtatalo, pero may halong puwersa na o seryosong force or intimidation, ito ay maaaring kaso ng direct assault sa ilalim ng Article 148 ng Revised Penal Code. At huwag niyong babaliwalain ang penalty dahil ang penalty dito, kung pinagbuhatan niyo ng kamay ang person in authority, ay prisyon correctional in its minimum to maximum periods. Ibig sabihin, 6 months and 1 day hanggang 6 years. Ang inyong kulong at ang fine hindi lalampas ng 200,000 pesos. So, hindi rin biro ang pagkarate na ito. Ang tanong, Attorney, kapag po ba mga people of authority gaya ng mga enforcers o police ang sinaktan while doing their job, mas mabigat po ang kaso? Well, oo naman. Unang-una, kailangan natin tandaan na ang lahat ng mga miyembro, halimbawa, mga korte, mga may jurisdiction ay considered na person in authority. So kasama dyan ang mga police, mga barangay captain, mga propesor, mga abogado habang ginagawa ang kanilang mga duty, mga mayor at iba pang mga opisyales. Kasama na rin lahat ng mga nagme-maintain ng public order katulad na nga ng mga traffic enforcers. Sila ang mga person in authority. So nakakabigat ng kaso, oo naman. Halimbawa, pag kinarate mo ang isang ordinaryong tao, ang kaso malamang slight physical injuries. Ibig sabihin ay pinagbinuhatan ng kamay, pero hindi naman seryoso, hindi naman na-ospital for more than 9 days. Ano ang penalty? Ang penalty ay aresto minor. Mahaba ng 1 buwan na kulong para dyan. Pero nga, kung ang kinaratingan ninyo ay isang person in authority, naku ay maaari ngang hanggang 6 na taon ang kulong. Kaya't hinay-hinay lang kayo, hindi kasi dahilan na mainit ang ulo nyo o nagmamadali kayo kaya't mananakit kayo ng inyong kapwa, lalo na nga kung ito ay isang person in authority tulad ng police o traffic enforcer. Galangan nila, mahirap magtrabaho sa ilalim din ng araw, di ba? Kung mainit ang ulo ninyo, malamang baka dapat mas mainit ang ulo nila. In any case, sa mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.